Jesus. We praise you, O God. We glorify your name. We magnify your name, Panginoon. Salamat po sa bawat pasasalamat ng aking mga kapatid. Patuloy naming itinataas ang gawaing ito, Ama, na patuloy, O God, maghari po ang iyong presensya sa oras na to sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa mga kapatid ko na nakasama ko ngayong araw na to, na muli namin mapag-usapan, Panginoon, ang iyong dakila at makapangyarihang salita, Ama, na mag-manifest sa bawat isa sa amin at mag-renew, Panginoon, ng aming mga puso at isip, Ama, on how we walk, Panginoon. At katulad ng revelation mo sa bawat isa sa amin, teach us, Panginoon, na magkaroon ng humble heart, Panginoon, na nagpapatuwid at nagpapaturo sa iyong harapan sa oras na to. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. At patuloy mong buksan ang spiritual na tenga, Panginoon, puso, mata ng bawat isa sa oras na to. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise God po, last week, pinag-usapan natin yung about the still small voice ni God. Amen? And that's part po ng God's language ng Panginoon. So, ngayon po, dito ako dinala ng Panginoon how to sharpening the skill to hear God. Amen? Dahil naniniwala po ako bawat isa sa atin, kinakausap tayo ng Panginoon. And, amen, you know, ngayon po nalalaman natin na God speaks. Amen. Especially kapag nasa atin na yung Holy Spirit po like we studied last week about the God small still voice. Amen. He speak in many way. Maraming way po na nakikipag-usap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And many purpose, mga kapatid. Hindi po nakikipag-usap si God sa bawat isa sa atin para makipag-joke lang. Amen? So, lagi ko pong sinasabi sa atin, every time na nakikipag-usap si God, seryoso po ang Panginoon. So, He speaks in many ways to many people for many purpose. Amen? And the one who truly hear are not most gifted. Hindi kung sino lang ang nakakarinig, siya yung most gifted sa bawat isa sa atin. Amen? Alam niyo po, kung maniniwala lang tayo na hindi yung mga tao na most na nakakarinig sa Diyos, kaya sila nakakarinig is dahil sila yung the most gifted. Hindi po. Ang taong most na nakakarinig ng Panginoon, sa Panginoong Diyos, sa tinig ng Panginoong Diyos ay yung most surrendered. Yung surrendered ka, sinusurrender mo yung buhay mo sa Panginoon talaga. Not because you are gifted, but because you surrender to God. Amen? And makikita natin na si Lord Jesus po, nag-spoke siya even until now. Amen? Hindi lang ng mga secret ng Panginoon, the more na we seek God. Nagde-desire din si Lord na ma-reveal sa atin yung mga revelation na gusto niya pong i-reveal sa bawat isa sa atin. Not the flesh desire. Hindi po lahat ng desire ng flesh. Hindi din sa world affirmation. Amen? Kung hindi po sa spirit natin. Amen? Sa heart natin. Sa mind natin. Amen? Kasi gusto ni Lord na matransform po tayo. Matransform ang bawat isa sa atin. Kung paano tayong mag-walk at magpo-pursue, amen, sa kalooban ng Panginoong Diyos. So, kaya po may mga prophetic ministry. Ito yung mga nagko-confront sa bawat isa sa atin para ma-overcome natin yung mga essential on how to walk authentically and powerfully sa divine calling po ng Panginoon. Amen? Kaya nga, most of the time, we recognize the fear. Nare-recognize natin yung mga takot, yung mga obstacle, but ito yung mga panahon na may opportunity tayo para mag-depend tayo, maging reliance tayo sa Panginoon more deeper. Amen? Sa God grace po na binibigay at pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Yung transform, sige lang po. Okay. Yan, just press one time. Okay, sorry po. Praise God. So, dito po yung God grace na nakalaan sa bawat isa sa atin. And yung transform. Tinatransform ni Lord yung perspective natin, mga kapatid. Kasi bakit?
Gusto ng Panginoon na ma-enhance tayo in our spiritual maturity. Gusto ng Lord na mag-matured tayo. Kaya maraming napapahamak sa mga mananampalataya because of our lack of knowledge. Kung gusto nating marinig ang tinig ng Diyos at maging sharpen tayo sa tinig ng Panginoong Diyos, we have to embrace humility. Amen? We have to embrace humility. We have to continually seek discernment. Amen? Na mag-remain po siya para maging open tayo sa correction. Kasi hindi tayo laging tama. Hindi tayo laging tama, kapatid. We have to be corrected. And katulad ng sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay dalawang tabak. It is sharpened, di ba? Sharp siya na magtuturo sa atin, magko-correct sa atin, magdidisiplina sa atin. And hindi masarap yon. Hindi masarap ang dinidisiplina. But this is the way how we position ourselves to the faithful, bilang maging faithful steward para marinig natin yung God's voice. Kaya kailangan nating alalahanin, yung goal po ng prophetic ministry is never perfection in ourselves, but perfect alignment with the heart and purposes po of our Heavenly Father. Uulitin ko po, ang goal ng prophetic ministry is never perfection in ourselves, but a perfect alignment with the heart and purposes of our Heavenly Father. Maybe, bawat isa po sa atin, nagmo-move tayo forward. Ngayon, habang nalalaman natin yung totoo, nagiging bold tayo. Nagkakaroon tayo ng boldness, katulad ng patotoo ni Ate Robilin kanina, because naramdaman niya, God is speak. Nag-i-speak si God. We are the temple of the Lord. Amen. Sa mundong ito, we are the representative, we are the ambassador of God. Kaya, alam nyo ba, nakahapon habang nag-meditate ako ng salita ng Diyos, ang sabi ng Lord, by the Spirit of God, ang dami na daw duwag na mananampalataya. Hindi na natin kayang ipaglaban. Tayo ang napapatahimik ng mga tao sa mundong ito, imbes na tayo ay mag-speak. Imbes na maging bold tayo sa katotohanan, tayo po ang napapatahimik. Tayo ang takot. Kaya tingnan nyo, ang mananampalataya kapag nagpunta sa Middle East, 'di ba? Sinasabi natin that God is above all. Amen? Pero pag nagpupunta tayo sa Middle East, pag nagpupunta tayo, nakakaharap natin yung mga Muslim, bakit tayo ang napapatikom ng mga Muslim? Bakit tayo yung napapatikom ng mga tao? 'Di ba? Imbis na magkaroon tayo ng boldness. Kaya alam niyo po, sobra akong na-touch doon sa sinend ko sa inyo na terorista siya, 'di ba? Na dati siyang Muslim. Amen? Ganun pala, yung rule ng mga Muslim. Kapag maano ka sa kanila, patayan talaga. No, kapag sumusuway ka sa kanila, papatayin talaga nila, ubusan ng lahi. Amen? At kung pinanood niyo yung kwento na binigay ko sa inyo, makikita niyo on how God's work, how God's move. They are murderer. Ang dami po nila talaga, They are Filipino, Muslim sila. They are murderer, pumapatay sila. Basta pag sinabi sa kanila, inutos, papatay sila. And dun sa story na yon, kung pinanood nyo, di ba, naging siya, nakakilala siya sa Diyos, matagal siyang nawala, matagal siyang pinaghahanap, and nung nakita na siya, nung kanyang kapatiran na Muslim, pastor na siya. Grabe, di ba? Tutukan na yun, nakatutok na yung baril sa kanya. Nakatutok na yung baril, pero anong ginawa? Anong ginawa niya? Nakita niya daw yung kalayaan, masaya yung kapatid niya, parang wala siyang ginawa at parang walang nangyari sa kanya na first time niya nakakita ng ganun klase na tao na naging malaya siya. Wala siyang kinakatakutan and dalawa na lang sila sa CR that time. 'Di ba? Dalawa na lang sila sa CR at pagkakataon niya ng baralin, nakatutok na yung baril. Pero anong sabi niya? Bago mo ako baralin, pakinggan mo muna yung sasabihin ko sa'yo. Kahit mapatay mo ako ngayon, buhay naman ang aking kaluluwa at buhay ang aking espiritu at babalik sa Diyos na pinagsisilbihan ko. Sa buhay na Diyos na sinasamba ko. 'Di ba? Na parang nung pagkatapos niya daw sinabi yon, parang may tumarget sa ulo ng lalaki, nakatutok na yung baril, mga kapatid, nakakasa, isang putok na lang. Dalawa lang sila sa CR pagkakataon niya. May tumarak sa ulo niya, 'di ba, na napakalamig daw na para siyang kidlat pero tumusok lang dito sa pinakabunbunan ng ulo niya na halos para siyang na-paralyze.
na hindi siya nakagalaw at hindi niya makalabit yung baril. At lumapit yung kapatid niyang naging pastor na yon. Dahil marunong din naman siya, dahil galing siya sa pagiging Muslim, di ba? Kinalas niya yung baril sa harapan niya mismo. Amen? Kinalas niya yung baril. Amen? Amen? At kinalas-kalas niya sa harapan kasi marunong siya eh. Talaga daw mas murderer yun eh dati. Mas murderer yun sa kanya. Mas marami ding napatay yun. At kung kilala niya daw yun na pwedeng siya ang barilin ng oras na yon pero hindi niya ginawa. Amen? Kaya alam niyo po, ano, that is the power of God. That is the power of God na you cannot explain. Pero do we have the boldness na ipaglaban ng Panginoong Diyos? Amen? Yes, 'di ba po? Tapos inamin niya lahat ng kasalanan niya, 'di ba? Nakita niyo kung paano kumilos yung buhay sa kanya. Parang saglit lang daw sila, parang yung 24 years sa kulungan, saglit lang nila binaybay, umamin sila sa judge. And then who knows that mawawala yung death sentence, 'di ba? Nung time na 'yon, nung naupo na yung bago nating presidente. Amen. Sino makapagkokontrol ng lahat ng 'yon kung di sa kamay ng Diyos, mga kapatid? Kaya nakulong lang sila 24 years at nagkaroon sila ng parol. Tapos after no'n, 2 years silang nagbabasura. Tapos may nakatagpo sa kanila, pastor din, 'di ba? Is it accident, mga kapatid? 'Di ba? Do you think it is accident? Walang aksidente. But today, we are walking the powerful divine calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Remember our goal, mga kapatid. Magkaroon tayo ng boldness po, humility, and assurance that God's perfect love will continually cast out all fears. Because fear is not from God. Ang takot po is hindi sa Panginoon. Ang fear ay spirit. Kaya nga sabi niya, 'di ba, sa pinag-aralan natin kagabi, last time, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng takot. So ibig sabihin, ang takot po ay spirit. 'Di ba? But love, sabi niya, sounds of mind, 'di ba? Sabi niya sa atin. Amen. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng boldness. So ngayong gabing ito, amen, part pa rin po siya ng God language na pinag-uusapan natin. We are talking about how to sharpen the skill to hear God. Paano tayo magiging sharpen? Paano magiging sharpen yung ating pakikinig sa salita ng Diyos? Ito yung tanong na we must ask. How do we sharpen our skill to hear God? Amen? And in hearing, 'di ba, yung hearing natin is the same as hearing sa mga kapwa natin fellow human being dito sa mundo. 'Di ba? Pare-pareho tayo pag tiningnan sa physical ears, pare-pareho tayo, nakakarinig tayo, normal tayong maririnig, pero mga kapatid, we have difference pag tayo ay naka-receive na kay God. Amen? There's more on that. There's more. Magkaiba na yung hearing na ginagamit natin kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Nagiging mas active tayo. Amen? So, hindi tayo magkapareho ng hearing ng mga tao sa mundong ito na hindi nakikipag-isa sa Panginoon kumpara sa atin na mga tao na nakipag-isa sa Panginoon. Because meron na tayong way kung paano tayo kakausapin ng Diyos. Amen? Hearing God is not the same sa kanila. Amen? Hindi nakikipag-usap sa ang Panginoon ng fleshly tone. Kaya nga minsan, ako ba'y narinig ko? 'Di ba? Sarili ko lang ba'y narinig ko? He speak in our spirit, mga kapatid. Kinakausap ng Diyos yung spirit natin, not our soul. Kasi, yun yung way ng Panginoon sa bawat isa sa atin. His word is para itong hidden layers na sa pinakakaloob-looban mo, para siyang may symbols, 'di ba? Para siyang may symbols na nararamdaman mo, yung impression niya sa kaloob-looban mo, sometimes in the scripture, and sometimes there is a spiritual weight na parang pag narinig mo yung Panginoon o nanaginip ka, 'di ba? Parang merong burden sa puso mo na hangga't hindi mo sinusunod yung sinasabi ng Panginoon na yun, parang wala kang katahimikan. Amen? Alam niyo po yun?
Para kang mumultuhin ng Word of God. For a while only, give me seconds, Yana. Amen. So, napakahalaga po, napakahalaga ng atin pong pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. And napakahalaga na maging sharpen po yung ating skill, especially po sa atin pong, pandinig. Hallelujah. Okay. Alright. So, ito yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo po, maging matalino tayo. Maging matalino tayo mga kapatid. Mag-grow tayo. Gusto ng Lord na mag-grow tayo. It is, available. Di ba? Gusto ng Lord na mag-grow tayo spiritually. We must grow to hear Him. Kasi hindi pwedeng kausapin ng Diyos yung baby. Mga kapatid, hindi alam ng baby kung anong gagawin nila. Kaya may panahon na gatas ang iniinom ng baby. May panahon na tinuturuan sila, lumalaki sila, di ba? Oh, God also teaching us. And to hear Him, we must grow magkaroon tayo ng spiritual sensitivity. Kailangan maging sensitive tayo sa naririnig natin. At kailangan magkaroon tayo ng disiplina. Mananampalataya, di ba, Kristiyanong wais na may disiplina. Hindi pwedeng anak tayo ng Diyos pero wala tayong disiplina. And the language ng divine communication ng Panginoon sa atin. Because this is divine. Every time na kinakausap tayo ng Panginoon, kinakausap ng Diyos yung way, in a way of our spirit. Espiritu ang kinakausap sa atin ng Diyos, hindi yung ating soul. Amen? Because that's the only way ng Panginoon. Kaya nga yung ibang mga tao, sabi ko sa inyo, ang God's language sa kanila, last week na tinuro ko, sa panaginip lang sila nakakausap. And sometimes, 'di ba, nung mga bata tayo, 'di ba, small tinig lang pero hindi ganoon kalinaw. Pero hindi ibig sabihin, unbeliever sila, hindi sila pwedeng kausapin ng Diyos. Iba lang yung estado kapag tayo ay nasa Diyos na because kapartner na natin siya. Amen? Partnership natin ng Panginoon, hindi lang siya natin Panginoon. Once na nakipag-isa ang Panginoon sa atin, we are partner. Amen? Alam niyo po, ang mga baby, kahit bagong panganak pa lang sila, they have instinct, mga kapatid. Alam nila kung paano dumede agad kahit hindi naman sila tinuruan. Hindi niyo ba napapansin ng baby? 'Di ba? Pag pinanganak pa lang sila, itapat mo 'yung dede mo sa kanila, mga babae, 'di ba? Nagnunot-not sila, nagdedede sila ng milk kahit hindi mo naman sila tinuruan. It is the instinct, mga kapatid. They know how to cry. Alam nila makipag-usap through the tinig ng iyak nila para maintindihan nating mga nanay na gutom sila. Amen? They know umiyak kung paano sila umiyak kapag naipit sila, nasaktan sila, nakurot sila, nakagat sila. Iba yung iyak ng tinig nila. Pero bakit alam nating i-explain yun, mga kapatid? Di ba? Bakit alam din makipag-usap ng baby sa atin dito sa mundong ito kahit wala namang nagturo sa kanila? So I believe na iintindihan nyo ko sa sinasabi ko sa inyo ngayon na kahit aso nyo, pag may alaga kayong aso, alam nyong i-discern kung anong sinasabi ng aso ninyo? Lalo na pag ikaw marunong ka mag-alaga ng aso, marunong ka mag-alaga ng pusa. 'Di ba? Alam mo kung kailan sila naglalambing, alam mo kung kailan sila lumalapit sa'yo, pero bakit pag Diyos ang nakikipag-usap sa atin, hindi natin alam? And sometimes, kahit tinig ng Diyos, nire-rebuke daw natin. No, Lord, hindi ikaw yan. Amen? Pero malakas yung instinct natin sa ibang mga bagay. Amen? Kaya, napakahalaga po ng interaction. Kung kaya natin makipag-interact sa hayop, mga kapatid, kung kaya natin makipag-interact sa asawa mo nga, kaya mong i-show eh. 'Di ba? Kaya mo makipag-language sa asawa mo pag tumingin ka pa lang, yung kilos mo pa lang, yung tunog pa lang ng pagbagsak ng pinto, alam mo na agad yung ibig sabihin. Ganun kalakas yung discernment natin kahit sa kaibigan natin.
'Di ba? Even we hear their voice, alam natin kung kailan sila galit, 'di ba? 'Pag umiwas sila sa atin, alam natin na may something wrong. Are we that sensitive pagdating kay God? Are we that sensitive mga kapatid kapag hindi na natin naririnig? Minsan yung kaibigan natin, 'pag 'di na tayo kinakausap, "Galit ka ba sa'kin?" 'Di ba? Kasi hindi ka naman ganyan dati, eh, 'di ba? Hindi ka naman ganyan dati. Pero bakit pagdating kay God, amen, nawawala yung ating sensitivity. Nawawala yung ability natin on how to communicate. Alam niyo po, one of the regalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin is we know how to watch when they interact. Amen? Sa mga hayop natin, sa mga anak natin, 'di ba? Sa asawa natin. It is a gift, 'di ba? Kasi naintindihan natin yung each other kahit na yung mga human family natin ang kasama natin. It is beautiful creatures ng Panginoon na tayo pong mga tao, tinawag tayo, 'di ba? Na kaibigan ng Panginoong Diyos. And sa mundong ito, ang tinatawag minsan ng mga taong kaibigan yung dog nila. They are the best friend. Yung dog daw po nila ang kaibigan nila. 'Di ba? Kaya nga minsan kapag kaibigan mo yung dog mo, 'di ba? Alam mo kung paano makipag-usap yung dog mo eh. Nade-develop yung ability natin na makipag-communicate. Kaya ganun din po ang isipin ninyo, no? Ang pakikipag-communicate po natin sa Panginoon nade-develop din. Natututunan natin kung paano makipag-usap sa aso kahit hindi naman ang speak natin, ang language natin hindi naman aw aw aw, meow meow meow. Hindi naman ganoon, 'di ba? Pero bakit naintindihan natin sila? 'Di ba? We learn kung anong ibig sabihin ng word nila, we recognize yung tone. Amen? And even the body language, even their mood, alam natin. Amen? So please, hear me by the Spirit of God. They are not human mga kapatid. Which means, dapat di natin naintindihan yung language nila naturally. However, di ba, bakit naintindihan natin? Nag-spend tayo ng time, love, discipline. Dinidisiplina natin aso natin, dinidisiplina natin kung paano sila iihi sa labas, magre-ring ng bell, di ba? Tinuturuan natin, kinokorek natin sila. Amen? At ganun din yung gusto ng Panginoon sa atin. Mag-spend tayo through time, di ba? Sa pagmamahal, sa pagdidisiplina, sa correction, maging consistent po tayo sa exposure na gusto ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng companion. Hindi lang sa instinct, katulad ng ginagawa natin sa mga aso, di ba? But to learn to understand God. This is exactly how we must become with God. Ito yung dapat, kasi it is our Father na dapat alam natin. We are a spirit being whether you like it or not. Once na makipag-isa ka sa Panginoon, we are spirit being mga kapatid. But we have house in flesh. We have temple in flesh, which is yung mga katawan ninyo na nahahawakan ninyo. Because God cannot move. Diba? Hindi niya pwedeng gamitin. Even the soul cannot move. Laging ang katawang tao kailangan. Even yung mga dark power sa mundong ito, they need people, they need house, they need place to stay. Para maging impluensya sila. 'Di ba? Sa dark power sa mundong ito. Para makagawa sila ng masama sa ibang tao, they need human being. They need people. 'Di ba? They need body. At ganun din ang spirit ng God para maging representative tayo sa mundong ito. But we have to develop. Hearing God will never come natural ability. Hindi ito nagiging natural lang. It must be developed through intimacy. Amen? May gagawin po tayo. Kailangan nating lumapit. Kung gusto mong maging close sa isang tao, lumalapit ka sa kanila. Pag gusto mo maging close sa asawa mo, sa boyfriend mo dati, inaalam mo kung anong gusto nila. Same thing sa Panginoon. We have to kailangan natin magkaroon ng intimacy sa Panginoon. True intention, mga kapatid. Intentional dapat ang ginagawa natin. At true attention. Dapat
attentive tayo. Amen? Kahit na sa trial, amen, or error na nararanasan natin, kasi hindi mawawalang magkakamali tayo. Pero kailangan pa rin natin magkaroon ng stillness. At true reverence sa Panginoon, mga kapatid, yung pag-honor natin sa Panginoon, napakahalaga po. Alam nyo, sabi nga po ng Panginoon, napakahalaga ng part ng honoring sa mundong ito. Kaya nga, kahit sa mundo, di ba, ang sikreto ng pagiging prosper at mahabang buhay, hindi naman respect your mother and father Honor them. Honor your mother. Honoring. Hindi respect. Honoring. Diba, hindi nyo ba napapansin? Pwede naman respect your mother and father, pero bakit yung word na honor ang ginamit ni God? Kasi same thing sa Panginoon. God wants us to honor Him. Diba? Na ma-develop tayo through intimacy, through attention, through trials, through error, through stillness, through reverence, through honor. Magiging better hearer tayo sa Panginoon kapag nakapag-engage tayo sa Kanya intentionally. Kapag ginagawa natin to intentionally, just like yung hayop mo, na kung paano mong tinitrain. Just like your daughter and son, di ba? Na maintindihan mo sila, yung household language nila. We must train in discernment na nagmumula sa Panginoon. Sabi po sa John 10:27, my sheep hear my voice. My sheep hear my voice and I know them, sabi ni God. I know them, kilala niya tayo. At ang kasunod nun, and they follow me. Ulitin ko po, my sheep hear my voice and I know them. And they follow me. Sumusunod. Amen? Sumusunod po. Kaya, ang mga sheep po, ang mga tupa, they don't recognize shepherd voice instantly. Hindi ganun nila kaagad, di ba? Instant na recognize nila yung voice ng kanilang shepherd. But they learn. They learn, mga kapatid. Same thing sa atin. We learn. Di ba? Kaya nga, kahit sinong tumawag sa'yo, kilala mo yung tinig ng tatay at nanay mo. Kasi you know their voice. Kahit pa sa telepono yan, alam mo yung tinig ng anak mo pag sila'y kausap mo. Kasi you have intimacy. May closeness ka. Diba? Meron kang, nagsama kayo, alam mo yung tone nila. You learn from it. At ang mga sheep po, they follow because they have been led consistently. Hindi iba-iba ang amo nila. Laging yun ang pastol nila. Laging yun ang pastol nila. Amen? Hindi po nagbabago ang Panginoon natin. Hindi po nagbabago ang shepherd natin. He's always the good shepherd. Amen? Kaya hindi tayo dapat malito. Kaya nga, kahit tayo, kapag naririnig natin yung tahol ng aso natin, di ba? Sa atin, yung sound ng ano nila, ng tahol nila is para siyang ingay sa tenga natin. Amen? Para siyang ingay sa tenga natin na parang pag puro tahol lang narinig mo, magbo-blow yung tenga mo, di ba? Na ayaw mo na naririnig na tahol ng tahol yung aso mo. Kasi ibig sabihin, may gusto siyang sabihin sa'yo, may gusto siyang i-express sa'yo, yung emotion niya, nagsisend siya minsan ng warning, amen? Or nagbibigay siya ng signal sa'yo na may tao sa labas, di ba? Maybe ganon. And that is God also. Amen? Nag-express din si Lord sa atin, mga kapatid. Nagbibigay din siya ng signal, nagbibigay din siya ng warning, nagbibigay din siya sometimes sa atin ng warning sa mga boundaries sa mga tao, and nag-a-alert siya ng danger sa atin. Amen? Kasi bakit? Tayo pong mga human being, amen, we tend to demand to be understood. Pero minsan, ang nakakalungkot, napaka-slow down natin to understand others. Especially,
kapag nag-i-speak po yung mga unfamiliar to us, 'di ba? Yung mga tao kapag unfamiliar sila sa atin, hindi naman natin sila nakakasama, hindi natin sila kilala, 'di ba hindi natin sila maintindihan? Pero kapag lagi nating kinakausap yung isang tao, isang kaibigan, isang hayop, 'di ba? Andun yung intimacy natin. Bakit ko 'to sinasabi sa inyo mga kapatid? Kasi gusto ituro sa atin ng Panginoon how to hear His voice. How to hear Him speaking sa atin. Sinasabi ng Panginoon sa atin, anak, kung nakapag-aaralan niyo makipag-usap sa hayop, nag-i-spend time kayo ng oras makipag-usap sa kaibigan, and you recognize them by their voice, why not me? Kasi hindi naman mahirap. Hindi po mahirap, no? Same posture. Same posture lang naman po ang gusto ng Panginoon sa atin. We have to take toward sa voice ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng sense sa atin. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng time sa Kanya to understand His language. Na magkaroon ng sense lahat ng ginagawa natin sa mundo. Magkaroon ng sense yung buhay natin. Kasi nasa bagong buhay tayo mga kapatid. Kapag nag-i-speak siya sa atin, at hindi natin siya nare-recognize through symbol, through burden, through silent, or even in our dream, sinasilent natin ng Diyos. Hindi natin napapansin. 'Di ba? Kapag ini-ignore natin ang Panginoon, para natin siyang sinasilent. Kapag ini-ignore natin at di natin siya ma-recognize the way He speak to us. At nakakalungkot yun. Pag hindi ba kayo pinapansin ng mga anak nyo, natutuwa kayo? Pag kahit na nare-recognize nila na kayo naman na nakikipag-usap sa kanila, pero tinitreat nila kayo na parang hindi narinig, natutuwa ba kayo? Hindi kayo natutuwa. Hindi tayo natutuwa. Amen? Ganon din sa Panginoon. Huwag natin siyang i-silence. Huwag natin lagyan ng label ng confusing or emotion or noise kapag nakikipag-usap lang si Lord sa atin. Huwag natin siyang ituring na ingay na parang tumatahol na aso. Tuwing paulit-ulit dahil binibigyan niya tayo ng warning. For example, nasa hospital tayo, pumunta tayo sa hospital because we are not feeling well, 'di ba? Kahit na magpunta tayo sa doktor, hindi lang niya tayo isi-simply treat, 'di ba, sa feelings. Itatanungin tayo, 'di ba, ng mga question. I-examine tayo kung ano yung symptoms, why. Kasi bakit? They try to understand our body. Hindi tayo didiretso sa doktor agad, 'di ba? Tatanungin pa tayo ng mga nurse, bakit mo nararamdaman 'yan? 'Di ba? Ano ba'y ginawa mo? Ano ba'y huling kinain mo? 'Di ba? Ano yung nararamdaman mo? Kasi yun yung i-report nila sa doktor. 'Di ba? The human body is napaka-intelligent po kung paano nilikha ng Panginoon. God is the engineered creation. Amen. Napakagaling ng paggawa ng Panginoon. Even it His own language, 'di ba? Na nagsalita sa bawat isa sa atin, yung body natin nga kayang makipag-usap sa atin eh. 'Di ba? Yung body natin, pag masakit yung ulo natin, ramdam natin, tama? Naintindihan natin yung body language natin. Kapag masakit yung tiyan natin, pag may masakit sa braso natin, may masakit sa buto natin, may namamaga sa atin, may mahina tayo, pag discomfort tayo, pag di tayo mapakali, pag nagtatai tayo, 'di ba? Pag nagbabalisaw-saw tayo, ihi tayo ng ihi, naintindihan natin yung body language natin. Amen? Ginawa tayo ng Panginoon. Isinasabi ko lang po sa inyo on how napaka-intelligent ng Lord on how we made us. 'Di ba? He made us napaka-intelligent, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng yung creator natin ang madedma natin because we are intelligent din. Binigyan tayo ng mind na Panginoon para ma-experience natin even sa study, amen, sa pagtanda natin, 'di ba? Sa pag-grow natin. Amen.
nakikita po natin yung experience on how makipag-usap ang Panginoon, ano, sa mga experience natin na pinagdadaanan natin sa buhay, hindi natin napapansin. Akala natin daw, itong mga bagay na experience natin through our body, di ba? Even sa mga sakit natin, na kahit silence yung mga sakit, nadidefine natin, alam natin yung signal. Nagbibigay ito sa katawan natin ng warning, di ba? At kapag hindi natin to maintindihan, namimiss natin yung warning. At nagkakaroon ito ng calamity. Nagiging worse, di ba? Pag binaliwala mo yung mga sakit, pagpunta mo sa doktor, may cancer ka na. Pagpunta mo sa doktor, meron ka ng kidney infection. Di ba? Ganun din. Do you think ang Panginoon, pag dinedma natin, hindi magiging worse yung kalagayan natin? Kapag dinededma natin, yung signal niya, amen? Yung kanyang language, yung pag-i-speak niya sa atin, mga kapatid, magdudulot din ito. Amen? Katulad ng experience natin dito sa mundo, kapag dinededma natin, amen? Yung mga naririnig natin, magdudulot din ito ng critic, ng ano sa atin, ng anong tawag dito? Ng calamity. Amen? Kapag binaliwala po natin yung warning ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon, ano po, na kung gaano ka tayo katalino, na ma-recognize, ma-recognize po, yung mga bagay, even our body language, sa mga hayop, amen, sa mga anak natin, pinapaunawa lang ng Panginoon, hindi tayo nilikha na bobo, amen, or fool, amen, it's about how we ignore. Kaya nagkakaroon po tayo ng problema. Kaya kapag pag dinayagnos na tayo ng doktor, 'di ba? Nagiging malala po yung ating sitwasyon dahil dinededma natin yung body language na pakikipag-usap ng katawan natin sa atin. Amen? Kasi we understand. Ito yung mga study na na-experience natin to learn how to interpret the language na maging accurate po tayo. Kaya nga minsan, alam din ng doktor kapag mali yung diagnose nila, di ba, paulit-ulit yung test na ginagawa sa patient para ma-explain nila bakit mo nararamdaman yan. Amen? Kaya nga yung mga disease na nag-e-enter sa ating mga katawan silently, amen, nagbibigay ito, dumadating to sa buhay natin sometimes without signal. Pero ito yung nagbibigay sa atin ng warning. And if we don't understand the language, we will miss the warning. At calamity will follow. So it is with the voice of God. Ganon din po sa voice ng God. He speak, He warn, He signal us. Pero kapag lack tayo ng skill, kapag kulang tayo ng skill at maturity to understand Him, madidismiss lang natin yung sound at hindi tayo makakapaglakad ng tama sa instruction ng Diyos. At anong mangyari sa atin? Distraction. I believe we all want to hear God. Pero alam niyo po ang totoo, most people don't know how to. Maraming mga tao hindi nila alam kung paano marinig ang Diyos. Katulad ng mga unanswered how our own body work. 'Di ba? Minsan meron tayong mga tanong. Paano nga ba nagpa-function yung organ natin? Paano ba tayo nagkakaroon ng symptoms? Paano ba yung soul natin kumikilos at umiiyak din? 'Di ba? Paano tayo nagkakaroon ng equal ignorant sa language ng spirit? 'Di ba? Dahil nami-miss natin, nagkakaroon tayo ng ignorant, hindi natin naririnig yung tinig ng Diyos. Pero alam nyo kung anong good news? God made possible for us na maging matured tayo to understand His voice. Kaya natin to pinag-aaralan ngayon.
Hindi ibig sabihin hindi siya hindi siya reachable. Pinag-aaralan natin 'to kasi tinuturo ng Panginoon sa atin, "Anak, reachable ako, nire-reach ko kayo." Hindi rin niya nilalock yung door para marinig natin siya. However, binibigyan tayo ng Panginoon ng spiritual discernment na ma-develop pa tayo, na magkaroon tayo intentionally po yung ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Intentionally kasi gusto niya na marinig po natin siya. Amen? Pabasa nga po sa 1 Corinthians 2:14, basahin ko po sa English. Sabi po sa 1 Corinthians 2:14, pahanap po sa Tagalog, Ate Rubilin. But the natural man receive not the being of the Spirit of God, for they are foolish unto him. Neither can we know them, because they are spiritual discerned. Pabasa nga po sa Tagalog, 1 Corinthians 2:14 po. Amen po. Yan po. 2 Corinto 2:14. First po, Ngunit salamat. 1 Corinthians, 1 Corinthians First po 2:14. pala. First, wait lang. 1 Corinthians 2:14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen po. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. We are spiritual being, mga kapatid. Yes, but we have house in this world. Like I explained sa umpisa. Diba? So to understand how God speak, we must first examine the mean of expression of God. Kung paanong nadi-discern natin at nagkakaroon tayo ng instinct sa mga hayop na alaga natin, sa mga anak natin, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid. We must examine the expression ng God kung saan tayo po ay pinili niya. Amen? Kaya tayo may Espiritu ng Diyos to communicate with us as a human being po. Because our experience is not like the other being. Katulad ng binasa ni ate, hindi lahat sa natural na tao kahangalan tong ginagawa natin. Dahil wala silang Espiritu ng Diyos na makapag-i-explain ng nararanasan natin, mga kapatid. We are so blessed. Amen? We are so blessed. Diba? Kaya nga God speak differently. Mga kapatid, different way and different purpose na makipag-usap ang Panginoon sa atin. Hindi tayo katulad ng mga anghel. 'Di ba? Yung mga anghel hindi nila kailangan ng parable. Hindi nila kailangan ma-confuse. God directly na nakikipag-usap sa atin and nag-ooperate siya sa buhay natin in His perfect will without confusion because God is not a God of confusion. Amen? Napakahalaga niya pong vessel sa atin. We are fragile vessel. Alam niyo yun? Kaya nga, napakahalaga na makita natin yung mga symbol, yung mga metaphor, yung mga impression, yung mga prophetic utterances at scripture kung paanong nakikipag-usap ang Panginoon sa atin. Hindi po tayo pangkaraniwang tao. We have the Spirit of God. God accommodate our humanity by wrapping eternal truth in earthly expression. Mga kapatid, yes, we are in the world, but we are not in this world, sabi nga ng Panginoon. Di ba? Yun yung prayer ni God. Dinadalangin ko sila. Di ba? Hindi para kunin mo sila sa mundong ito. Pero ingatan mo sila dahil hindi sila taga rito, na gaya ko rin naman na hindi taga rito. Amen? This is just a journey, mga kapatid. We learn. We learn the God's language. Amen? Na totoong magsimula sa mga buhay ng bawat isa sa atin by understand the way kung paano He chooses to speak to us.
Kapatid, hindi tayo ang pumili na makipag-usap ang Diyos sa atin. God chose you and God chose to speak unto us. Amen? Kaya kung paano natin nare-reach, amen, naaabot yung mga pangangailangan ng mga tao sa paligid natin, ng mga hayop sa paligid natin, even our own body language, kung paano itong nag-e-express sa atin at naiintindihan natin, sana ganun din tayo. Magkaroon ng intimacy at hindi arrogancy. Magkaroon tayo, di ba, ng sensitivity and maturity to recognize His voice. Because He speak to us and He choose to speak to us to understand. Amen? Marami pong gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya know how. Ano po? How to sharpen our skill to hear God. Marami pong ways, Lord, and marami po siyang purpose for that. I hope and I pray po na makatulong po ito sa bawat isa sa atin na maging sensitibo tayo. He speak in spirit, in His word, amen, and in hidden layer of symbol, impression, spiritual weight, yung burden na nararamdaman natin, amen, para mag-grow tayo spiritual, yung sensitivity natin po, sa espiritu ng Diyos, yung disiplina on how yung language niya po is mag-ano sa atin. Huwag tayong malito sa gusto lang natin at sa spirit ng Diyos o yung sarili natin na nakikipag-communicate sa atin. Ask God. Amen? Hindi po siya madamot. Reachable po siya. Amen? At open po ang God sa bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng divine communication sa Panginoon. Because ang pakikipag-usap sa Lord ay divine. Ang pagdadasal po ay spiritual. Amen? God wants us to understand Him. Kaya nga sabi niya, di ba, sa John 10:27, my sheep hear my voice. Hindi pa iba-iba ang Diyos natin? So we have to recognize His voice. Iisa lang ang Diyos natin. At sabi niya, kilala niya tayo. At dapat kilala din natin siya at sumusunod tayo sa Kanya. Amen? So purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Bukas po ituloy natin yung ating pagpinag-uusapan. Glory to God. Maraming salamat po. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa oras na to. Patuloy ko pong pinapasalamatan, Panginoon, the way na magbigay ka ng wisdom, Panginoon, upang mas higit naming maunawaan kung paano ka namin, Panginoon, sensitive na maintindihan and paano kami mag-grow spiritually, Panginoon, na hindi kami maging arrogant sa mundong ito, na magkaroon kami ng malalim, Panginoon, na rooted, Panginoon ko, na hindi lang instinct na ginamit namin noon, kundi Lord, understanding in your voice and to know who you are sa mga buhay namin. Kung paano mo kaming winawarningan, inuutusan, Panginoon ko, na ini-instruct, Panginoon, at hindi dinedistract. Lord, help us to hear your voice, Panginoon, ng clear at marinig namin, Panginoon ko, na nang may puso na nagkakaroon ng humility sa harapan mo, Ama. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito. Purihin ka, dakilain ka't lalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Back to you po, Ate Rubilin, and marami pong salamat. Kung may tanong po kayo, you are welcome po na mag-ask. Amen po. God bless po. Amen po. Praise God po sa buhay mo. At Sis Beb, ano